good morning po sa ating mga viewers. Bali, welcome po ulit dito sa Greenfield Realty. Welcome po ulit dito sa another vlog ko na naman po for today. So for today's video, nandito po ako ngayon sa Buena Vista, Quezon. At bibisita po ako or maglo-locate po ako na isang property medyo may kalakihan po ang sukat. So kayo po ba ay naghahanap ng medyo malaking property but at the same time ay medyo cheap ang price? Friendly price, ayan, watch nyo na tong video na to, baka po sakali magustuhan nyo po. So bago po tayo magsimulang mag-ikot, syempre po as always, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel, and then lagi po natin pipindutin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga properties na ibinablog po namin, lalong-lalo na sa mga properties na medyo may kamurahan po, so para hindi po kayo makalampas ng panonood ng aming vlog. So, tara. Excited na ako ikutin. Let's go. Ikot pa rin tayo. Wow, ang dami naman mga fruit bearing dito. So, nakakita po ako ng sampalok. And then, guyabano. May mga langka. Yan, star apple. Ayun pa isa. May mga ligaw na papaya. Ayan. So medyo marami-rami rin po So si property po sa kabuuan na 14 hectares, ito po ay merong part na walang tanim. Ayun po ay maglalaro sa nasa 4 hectares yung hindi po natamnan. So dito sa may bungad, dito tayo maa-amaze, maraming tanim dito sa may pinakabungad. And then yung part na wala pong tanim na sinasabi po ni Kuya is dun po sa medyo pataas na po So si property po ay mix po yung pinaka kalupaan niya. So may part tayo ng mataas, may part tayo ng slope, and then may part din po tayo ng kapantayan. So mamaya titingnan ko, ikutin ko muna para makita ko kung ilan % yung flat and slope saka yung parang pataas po nating part ng property. So ikot muna tayo. Yan, daming guyabano. So si property po ay wala po siyang barangay road na dadaanan. Bali tayo po ay dadaan sa national road and then another 500 meters para po sa right of way. So medyo may kalayuan po yung right of way po natin. Pero ang assurance lang po ni owner dito sa right of way is talagang makakakuha po tayo ng daan na pasok po ang ating sasakyan. Kasi po bali yun pong dadaanan po natin is pamangkin po niya, so okay naman po sa kanilang magpadaan, so wala naman po tayong i-worry. At yun naman po ay talagang aayusin po nila oras na may mag-avail po dun sa property na binablog natin for today. Yan, ikot pa rin tayo. Ang dami mga hardwood. So more on slope yung ating property na papansin ko. Punta tayo dito sa may nilulukaran nila. Medyo napabayaan na po si property. Marami na rin pong natubong mga damo. May mga puno tayo ng mangga dito. Siguro po sa kabuuan po ang puno po ng mangga natin maglalaro po sa nasa 15 kapuno. Star apple natin medyo marami-rami din. Dun sa bungad pa lang meron na mga puno dun. Lakad tayo. Kahit maulan, go si Olive sa pagbablog. Ikutin pa rin natin. So
So si property po ay kasusukat lang po mga last 2 months po pero kung gusto niyo pa rin pong ipa-relocate, pwede naman po, pero dahil bago pa lang yung sukat niya, so pwede na rin po na hindi na kayo magpasukat. And then okay na okay po ang documents nito. Ito po ay TCT title. Patay na po si owner, pero yung mga anak na lang po ang nagbebenta. So willing naman po silang lahat pumirma, and then may extrajudicial naman na po silang naka-ready. So okay na okay naman po And then bayad din po ang kanilang mga amilyaran. So wala tayong magiging problema about sa documents. Talagang masukal na lang po si property. Bali ang kasukalan niya nandun talaga dun sa may pinaka parang pataas, yung parang upland. So dito pa naman sa bungad, yan medyo okay pa naman, naiikot pa naman natin, and then at the same time ang daming tanim. Siguro baka po hindi na natin maikot talaga si 14 hectares kasi medyo talagang malaki tong property na to, pero try na lang natin na mag-ikot, pero itong part na mataas na to baka hindi na po natin mapuntahan, pero tatry pa rin po natin yung best po natin kasi talagang medyo maputik, maulan, and then bukod doon medyo madamo, pero iikot pa rin naman tayo. Ang dami mangga. Puro mangga yung nakikita kong nasasalubong ko dito sa tinadaanan ko. So kung i-rate ko po si property habang iniikot ko, so nakita ko na po yung ibang part. Ito po ay nasa 20% na flat, and then 40% na slope. So 40% yung medyo mataas na part natin So kagandahan po nito, hindi na i-stack yung tubig. Very healthy po lahat ng nakatanim dito. Meaning po, mataba po yung pinaka-soil po natin. Batang-bata pa yung mga niyog natin. So yan, bali nandito na tayo sa masukal na area. Ayan, sobrang sukal na dito. So expect na po talaga natin sa sobrang laki po ni property, yung ibang part talagang hindi na talaga nalilinis. Kaya ko pa naman siyang akyatin hanggang doon, pero wala naman tayong makikitang mga punong kahoy dyan, kundi mga damo, so hindi ko na lang siya iikutin. Dito tayo sa part na to, baka sakaling may mga makita pa tayo mga fruit bearing, and then may mga niyog pa. So let's go. Sukal. Medyo pababa na tayo dun sa ibang part. So wala tayong masyadong nakikitang tanim dito. Pero ikot pa rin tayo. Malalim na dun So yung pong pataas na yan, hindi na yan sako. Ano po yung nadidinig ko na yan? Yun yung lagaslas ng ilog. So nandun po yung pinaka-boundary niya. Ang damo, sobrang sukal. Oo nga po. Sana hindi umulan, hindi madulas. Ikot pa rin tayo. Medyo napakaraming part ng masukal po talaga. So yung kanina, tinry kong babain po yung part ng may ilog or sapa na para makita natin yung source ng tubig, pero medyo nadudulas ako dahil sa putik, pero kayang-kaya ko naman sana siyang babain, kaya lang talagang sobrang putik po. Ayan, so hindi na lang kami nagtry, pero dinig na dinig po yung lagaslas ng tubig, buhat po dun sa kinatatayuan ko. So pwede po itong si property, pag-alagaan po natin ng mga hayop, pwedeng poultry, piggery. Yan. So napakagandang property sa murang halaga. Ito po ay kayang-kaya ko sanang mapuntahan hanggang dun.
Kaya lang medyo matalim po yung mga damo. So baka masugatan lang tayo, ano. So hanap na lang tayo na ibang part pa ulit. Pwede nating ikutan. Lakad pa rin tayo. Tanaw sana yung dagat dito, kaya lang masukal. Teka, tingnan tayo ng ibang part. So overlooking din po pala si property, ano. Ayan, nakakita na ako ng mga overlooking. Ayan, ang ganda magtayo ng kubo rito sa may pinakataas. So dun po mga bundok yung nakita natin, and then mga niyog. Kaya lang di tayo masyadong makalapit, ano, medyo masukal, pero tanaw na po dito. So lilinisin na lang po natin siguro yan para mas maaluan nating makita yung overlooking. And then dito naman po sa kabila, ayan, tanaw din po yung pinakadagat doon, pero dahil maraming nakatabing na mga sanga, so hindi natin masyadong makita. Pero once na mahawan yan, ang ganda. Si property po ay nasa 6 kilometers away from town proper po, ano, yung pinaka-munisipyo natin, Palengke. So nasa 6 kilometers po tayo. And then another 1 kilometer po kung sakali gusto po nating mag-beach, pumunta sa mga white sand na beach, I mean. So 1 kilometer lang po yan. Pwede na tayo mag-relax. So ulitin ko lang po, tayo po ay hindi dadaan ng barangay road. Ito po ay 500 meters. Nasa national road na po tayo. So yung 500 meters po na yon ay ibibigay po ng pamangkin ng may-ari po, ano. So, pwede po nating ipasok si car. Kung tayo naman po ay manggagaling from Manila at gusto nating pasyalan si 14 hectares, tayo po ay magko-consume ng nasa 7 hours para makarating po tayo dito sa Buena Vista. About naman po sa transpo natin, kung sakali po kayo po ay lalabas, so paglabas po natin 500 meters, ayan po ay meron na po tayong mga nagdadaang bus dyan. And then kung gusto naman po natin pumunta dun sa may pinaka-town proper, so meron naman po tayong mga tricycle na po pwede nating sasakyan para makarating po tayo dun sa may pinaka-bayan kung saan nandun na po yung pinaka-palengke natin, school, hospital. So medyo madali po yung sasakyan po natin. And then kung sakali naman po gusto po natin magpalagay ng source ng kuryente dito kay property, so 500 meters po yung magiging haba ng pinaka-wire natin para makapag-tap po tayo ng kuryente po, ano. So yan, lalabas na po tayo ng pinaka-property para maipakita ko naman po sa inyo yung dadaanan po natin na right of way. So okay naman po yung right of way natin, medyo kapantayan naman po siya, so hindi naman po tayo mahihirapan na gumawa ng daan. Meron po kasi mga right of way na paahon, palusong, so si right of way naman po is almost kapantayan. So hindi po tayo hihirapin po, ano. So papakita ko po sa inyo yan paglabas po natin. Pero ngayon po, gusto kong ma-excite po kayo. So price reveal po tayo mga ka-farmland. So si property po ay binebenta po ni seller sa halagang 25 pesos per square meter. So san ka pa? Halos tabi ka lang ng national road. And then yung pricing is 25 pesos per square meter. Panalong panalo ka po dito sa property na to. So konting linis lang po si property. Napakaganda po niya.
Ayan, palabas na tayo ng property, pero bago tayo lumabas, pakita ko muna po sa inyo yung pinaka-national road po natin kung saan tanaw na tanaw po dito sa kinatatayuan ko. Ayan, may nagdaan. So ayan po, bali yan nga po ay ulitin ko, 500 meters. So dito po sa part na to, tayo kukuha po ng daan, pero hindi ko po alam kung pwede dito or siguro po manggigilid na lang po tayo. So dyan po tayo kukuha ng pinaka right of way. And then, dagdag info lang po, yan pong property na yan ay 10 hectares. Ito pong nasa unahan po natin na kung saan binibenta rin po iyan ni seller. So, pwede po nating isabay, bilhin kung sakali po may budget po tayo. Pwede rin po nating i-avail si 10 hectares para po tayo ay maging katabi po ni National Road. So yan, isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. Kung sakali po magustuhan nyo po itong property na to, pwede nyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So avail na po kayo. Napakamura po nitong property na to. Ulitin ko lang po 25 pesos per square meter lang. So napakamura. Pwedeng pag-alagaan ng mga hayop, farm lot. Syempre po, dahil may niyugan po tayo. And then at the same time, good for investment po si property. So avail nyo na hanggat mura. So yan po, lalabas na ako ng pinaka farm lot. So, by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. And thank you for watching.